sa laking karnero. Sa kapitong adlaw, ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad, makapito uban sa mga pari nga magpatingog og mga budyong nga sungay. Unya patingogon nilang dugay ang mga budyong, ini kadungog ninyo niini, pasinggita ang tanang mga tao o unya mahukno ang kuta nga naglibot sa syudad. O ang tanan modali pagsulod sa syudad. Busa gituman ni Josue nga anak ni Nun, ang mga pari giingnan sila. Alsa ang sudanan sa kasabutan o pito kaninyo maguna niini nga magdalag budyo nga sungay sa laking karnero o giingnan niya ang mga tao. Abante kamo, pagmarcha libot sa syudad uban sa mga sundalo nga maguna sa sudanan sa kasabutan. O sumala sa gisugo ni Josue, ang pito ka pari maguna sa sudanan o gipatingog nila ang budyong nga sungay. Ang mga sundalo maguna sa mga pari nga magpatingog sa budyong nga sungay ug ang mga sundalo sa likod nagsunod sa sudanan samtang gipatingog ang mga budyong. Aban gidida ni Josue ang mga tao pagsinggit o sa pagtingog hangtod nga suguon sila niya. Busa gipalibot niya ang syudad sa makausa ang mga pari nga nadala sa sudanan sa kasabutan sa Ginoo, unya namalik sila sa kampo o namahulay didto pagkagabi. Sayong mimata si Josue, pagkabuntag o gialsa sa mga pari ang sudanan sa kasabutan, ang pito ka pari nga nadalag pito ka budyong nga sungay naguna o nagpatingog niini. Naguna kanila ang mga sundalo o nagsunod sa sudanan sa kasabutan nga mga gwardiyan ini samtang gipatingog ang mga budyong. O sa ikaduhang adlaw, milibot na usab sila sa syudad, makausa og namalik sa kampo. Gibuhat nila kini sulod sa unong kaadlaw. Sa ikapito kaadlaw, namangon sila sa banagbanag sa adlaw og milibot sa syudad sa samang pagkaagi sa makapito. Katurang adlaw nga milibot sila sa syudad, makapito. Sa ikapitong paglibot nila, human patinguga sa mga pari ang mga budyong, giingnan ni Josue ang mga tao, paninggit kamo, kay gitugyan sa Ginoo kaninyo ang syudad. Mga igsoon nga Kristo, atong palakpakan ang pagbabasa sa pulong sa Ginoo. Praise God, hallelujah. Mausap na palakpak, hallelujah. Okay, sumala sa atong naandang, ningi ang imong tapad. Pwede nang maningko diha sa presensya del Shaddai. Okay? So, kumusta naman ang mga anak sa Ginoo? Thank God. Happy. Okay. O, atong halat uling ka padulong kay para mular nga ta. Napay bakante. Para dili mamiss nila ang Word of God. Okay? So, base sa mga testimony mga igsuon, or base sa akong pag-obserbar karong panahon na, di bang iya akong libot sa mga chapters sa mga prayer group as akong ma-assign, kasagaran igsuon, karong panahon na, giatake gud pag-ayo ang mga lingkod ng Dios sa kaaway. Diba? Kaya ang igsuon, may testimony, grabing pneumonia, lain-lain, uban, disgrasya, uban, kamatay, o uban, ospital. Muna karong panahon na igsuon, may una to nga, ang kaaway karong panahon na, grabe yun ang iyang pag-work, pag-double time, sa mga lingkod ng Diyos. Kasi ang purpose igsuon, ang mga tao, mga lingkod ng Diyos, iyang gusto mubiya diha sa pagtuo sa Ginoo, sa pagpangalangan sa Ginoo. But ako'y nagatuo, nga karong hapuna, doon ay minsay ang Ginoo nga iyang ipaabot sa mata usa kanato nga bilang mga alagad sa Dios, mga magtotoo unsa man ang mga problema, mga obstacle diha sa atong kinabuhi nga atong nasinati karon, ako'y nagtuo tudloan ta sa Ginoo unsaon paglungkab o unsa na pagdaog
unsaon pag-atubang nga kita ay magbalampuson o magbadaogon. Kasi sa kingon ko na, yung first Saturday ako yung nagtalk direksyon, karong tuiga, kini ang tuig nga ang mga lingkod ng Diyos ay magtatagumpay at pinagpapala ng Diyos. Amen? So, nahibalo na ta, once ang Diyos dunay nindot ka plano sa imong kinabuhi, ang kaaway usab, di na ito mabantayan, mag-work usab para ang blessings dili mabot sa atong kinabuhi. Ba't karong hapon ako yung nagatuo? Nga matag usa ka nato, tudluan ta sa Ginoo para kita ay magmalampuson, magmanaogon sa kumbati panag-away diha sa espiritual. Amen? So, andan mo tayong maminaw? Okay. Di ta maglangan may suon, kaya nga oras, siging kadagan. So, diha sa atong gibasa karon may suon, this chapter tells the story of Jericho. Siguro ang uban nakaibalo na sa kaagi, sa kahimtang, sa hinitabo ni sa Jericho, kung giunsa pag sulod sa mga katawhan sa Ginoo nga diin nailog ang lugar na Jericho. So ang Jericho, mga igsoon, gisaan ni sa mga anak ng Diyos, walilain ang leader nini si Josue or Joshua. So gisaan siya sa Ginoo, nga kanang Jericho ako nang itugyan kaninyo. So the people of God had to decide whether they would continue the journey to where God wanted them. So ang mga lingkod ng Diyos, may decision sila na ilag yung paningkamutan. Pinaagi sa tabang sa Ginoo, kaya kingon ko na, kanang Jericho, isaad na sa Ginoo kanila. So ang Jericho igsoon, ang ilang problema, ang major problem sa mga taga-Israelita, sa Jericho, dili basta-basta ang Jericho nga imong sulungon kung dili makuban kanimo ang Ginoo. Nga naman, ang Jericho, grabing alad baling taasa. Ug ang alad sa Jericho, sa maong Jericho, dili halublak. Nga ini ko sa kukuto nimo, mga hulog rag iyaha. Ang Jericho, grabe ka sulit. Taas pag yun. Tapos kung makaagi ka sa Jericho, malabos ka sa alad, kanang pader, doon na po yung mga tao, mga sundalo, nga naghulak dito. O dili basta-basta, ang mga sundalo dito, expert banggiitan kayo sa gitawag o pakig-away. So, ang mga katawan sa Ginoo, sa ilang kinabuhi may igsoon, usahay, murabag nakita nila nga, atake bata, forward bata, in-spite sa mga obstacle, sa doon ay mga obstacle, or retreat na lang ta para masipti ta. Murabag niabot sa ilang tawhanon nga, murabag kining isaad sa Ginoo, challenge di sa tua, nga isaad doon sa Ginoo, pero usama po ng barilisura man po. Abi na bumuhatag ang Ginoo nga siya mag-abre, pero hitaman po di ay may maningkamot. Amen? So, matod pa iso, doon ay istorya diha, paano daw natin makamtan ang isang bagay kung tayo ay susuko? O saan daw nato pag maangkon ang usa ka butang kung kita ay musurrender? Diba? Ang usa ka butang makabot mo na kung ikaw ay anak kanimo yung tapang mauni ang anaan ni Joshua. So kasi nakita na ko sa slogan mga igsoon, ang military, doon na sila slogan, katong Marine or sundalo pa na, no guts, no glory. Iso ba na, sundalo or Marine? Marine. Ha? Marine. So ba ng no pain, no gain? Oh, no pain, no gain. So ba na, kung walay pain, walay kalaugan. So ba yung ready to surrender, so ba na? Military ko na. Oh, di ba? No pain, no gain, no retreat, no surrender. Muna yung mga slogan. Pero nahibalo mo, sa security guard, kung sa may ilang slogan, no ID, no entry. Di ba? So, gano'n, di ba? O, sa mga tanod, kung sa may ilang slogan, no coffee, no duty. Pag walay kape, wala duty, anay. So, patumig soon, bago ni mo kamtan isang bagay, gikinana na tapang, kusog, nga imong gamiton. Amen? Hello? But si Joshua, gitudluan ta niya. But Joshua teach us how to overcome the obstacle
that would keep us from following the will of God for our lives. Itudlungan ta ni Joshua. Nga para sa itong kinabuhi, para kita magbalampuson, unsay angay na tubuhaton, para ka ng mga obstacle, mga problema, nga lisod ginebo sa itong kinabuhi, nga ato kining mapahit. Ato topic karon, overcoming obstacle. Ako na katuo, sa atong kinabuhi, pila na katuig, na mga obstacle sa atong kinabuhi, sa atong magpangalagan. But number one, how to overcome obstacles? Number one, we overcome obstacles through communication. Si Joshua, nahimo siyang nagbalampuson na yung mga obstacles sa kinabuhi na malampusan niya, tungod doon na siya nindot niya communication sa asaman sa Ginoo. In verse 1 up to 2, okay, ato basahon 1 og 2. Murag nindot basahon sa English. Abi try ko na kay pero mo ato kung abroad sunod harong tuig ka. Okay. Okay, English. Now Jericho was tightly shut up because of the Israelites. No one went out and no one come in. Then the Lord said to Joshua, say, I have delivered Jericho into your hands along with its king and its fighting men. Ihatag ko kanimo or itugyan ko kanimo ang Jericho. So ang Jericho, gisiraan sa mga isiraan nila nga naman para sa mga Israelita nga di makasulod. Walay, ibalaunan niya, walay mo sulod, walay mo gawas. Pero sinabi ng Lord, I have delivered into your hands. Itugyan ko kini ngadto sa imong makamot, mismo ang hari o ang mga usaman, mga sundalo nga mga maayo kayo, mga fighting, mga maayo kayong sundalo. But sabihin ko na, the major obstacle facing Joshua and the people of Israel is Jericho. Muna'y ilang major problem. Niabot nila sa punto silang kinabuhi, murag tawhanon, murag nalibog na sila, murag nalusno sila sa ilang pagtuo. Sa kaya nga naman, dili basta-basta ang Jericho. Ang challenge sa ilaha, murag sa ilang usaon pagtumpag sa wall, usaon nga magtumpag nga makasulod sila. But ang nakanindot, Joshua had agad na siya Ginoo. Muli nakanindot Joshua nga na siya Ginoo, who communicated with him. Nga pisa sa iyang pananaw, dili nila kaya, pero ang nakanindot Joshua, na siya Ginoo, kaya na ko ni. Nga naman, ang Diyos mo naghatag niya courage, naghatag niya kusog, naghatag niya paglaom. Mausap na ito kinabuhi, usahay ba? Doon yung mga obstacles, mga problema sa aming encounter na ito sa itong kinabuhi. Usahay mo rin malus nun na ito. Murag gawa ng kinabuhi, ka-pre-over na ko, gapa-ampul. Murag wala ma. Usahay mo murag down na down ka. Murag hopeless ka. But remember, kung doon na kay Ginoo, ang Diyos mo yung maghatag ni mo courage, maghatag ni mo kaisog, maghatag ni mo hope, paglaom, na sa imong kinabuhi. Kaya kung doon na kay problema, dapat naatay para ma-overcome nimo ka ng gitawag kong problema, mga obstacles sa imong kinabuhi, dapat naatay gitawag ko sa na communication sa Ginoo. Amen? Na dapat naatay communication diya sa Ginoo. Whatever your obstacle, God is willing to cross it with you. He is committed to communicating with His people and to providing strength, comfort, and hope. Ang Diyos sa mga taong alap sa Ginoo, sige siya nag-communicate. Mao ni ang naanda ni Joshua o ni Shaddai. Si Joshua, naghulat ra siya unsay signal, go signal ni Lord. Usa siya mubuhat. Hello? Para dili palpak na naman ang ipaminaw ni Joshua, dili yung gikan sa mga tao. Kasi kung unahay paminaw ka sa tao, bagsak dili mao. Unsay nahitabo sa mama sa panaw? Yung 44 ka buok, namatay. Karon gi-open nilang kaso, ihag tulod, si Kuan. Nga naman, wala sila naminaw o kinsag yun ang naay highest authority. Ngayon ang paminawon, para ang mama sa pano, si Marwan, mailog, mamatay. Hello? Mula si Joshua sa kinabuhi, direct sa Ginoo, yung message
Tanawa, di ba, sa itong ibasa? O sa instruction ni Lord, Joshua, unong kaadlaw, matag adlaw, libutin ninyo ang Jericho. Pero, maghilom ra mo silent. Tapos, ang mga sundalo, o mga pare, tapos magdala sa mga, yung Ark of Covenant, maghilom ra mo. Kung mingon ko na yung singgit, kay ito ginas Ginoo, usa mo singgit. Mga instruction ni Lord. Siguro naglibot-libot tong mga Israelita, ngayon unjangod sa Jericho, unsahot ka nas Ginoo ni matupang ni. Siguro kalibot-libot to. Siyempre matag-adlaw, kalibot-libot sila. Unsaon ba kanis Ginoo sa? Ilagin, bali ba pong gahian eh. Tapos sa iba ni Lord, iyan ito ganyan ka na to. Siguro na po silang punto. Ba't ay nakalindot sa mga taong dunay Ginoo? Ngausay sa atong kinabuhi, doon ay mga problema, mga obstacle, pero doon na kayo pagtuo, doon na kayo pagsalay sa Ginoo, nanindigan ka at nagulat ka. Sa imong pagtuo, ang Diyos nag-perform o himala diha sa imong kinabuhi. Amen? Muna yung sa atong kinabuhi, kanuna itang makipag-communication sa Ginoo para yung mga obstacle sa atong kinabuhi. Kung di ka mag-communication sa Ginoo, iba ang mag-communicate sa inyo ha. Iba ang muhunghong. Kung doon na kayo problema, kung di ka makipag-communicate sa Ginoo, wala kayo communication sa Ginoo, lain ang muhunghong negative. Tanawa ka, kabalo ka? Ang akong auntie, pareha mong sakit. Asi mong auntie, wala na. Hello? Di ba? Kabalo ka, nasi sakit pareha ni mo. Nga naman, hindi na konsulti, basta pag-ampun sa Ginoo. Pero kung tayo mga di ba? Kasi kinahanglan mga magtotoo, mga lingkod ng Diyos, na atay personal communication sa Ginoo para ma-overcome yung mga obstacle. Kung saan, anong sinabi ng Lord, anong instruction ng Lord, anong ipagawa ng Lord, gawin natin. Para tayo magtatagumpay. Yung mga obstacles, ng mga harang, mga problema sa itong kinabuhi para kita at magbadaogon, magwalang puson. Amen? Don't try to overcome under your own strength. Don't try to overcome under your own strength. Ayaw na itong sulandi na itong sulayan nga ang mga problema nga ma-overcome tungod sa atong kusog. Usahay na problema nga di gid nato kayang hatag kasulbaran kung dili nanginang ng tao Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Usahay, naningkamot ka, kaya pa ni, damor kang nagalugmok sa imong kinabuhi. Ito na panahon, wake up. Kung ikaw ni adto ni mga obstacles, mga problema na sa imong kinabuhi, try to communicate. Makipag-communication ta sa Ginoo. Makig-istorya ka. Lord, ano ba to? Lord, okay ba? Lord, ano bang gawin ko? Communication sa Ginoo. Amen? Naalala na ko igsoon si Haring David. Si Haring David, na kung saan si Haring si Goliath ay marabag ng hagit. Tapos doon ay reward, kaysa makakalon ako. Kung mapili ko na i-reward, ang mudaog, siyempre si Goliath, balin ako ang mga higante. Tapos si David, siyempre, gamay, nga tao. Tapos, nadungog sa tibuok, katawhan, na doon ay reward, madawat, kinsay mo makanaog. Di Goliath. So si David, nagpresentar. So pag nagpresentar ni David, ako kisa wala ng hasi diha. Ako yung mutukol. So, gilockdown si David sa mga tao. Mismo yung mga exalt, pag hinom na David ako, pag ngupay kanding dito, sabok-sabok lang kayo, lakas loob ka eh. Nga naman, gilantaw nila yung kakayanan ni David. Kaya minsan pala, may mga taong maliit, huwag nating imaliit. Lalo na pag may Diyos. Hello? May mga taong maliit, kaya huwag nating ibagmaliit. Bakit? Lalo na pag may Diyos. Tingnan mo si David. Si David niya tubang, Goliath, hadlok mo kumisag ko ka. Lalabanan kita, hindi sa ganang kakayanan ko. Lalabanan kita sa pangalan ng aking Diyos. O, tingnan mo, tirado lang. Patay. Hello? Pinaglabanan ni Haring David, si Goliath, dili sa ganyang kakayanan, kundi sa Yahweh El Shaddai. Amen? Don't try to overcome under your own strength. Kailangan mo ang Diyos. Pag may problema ka, may mga obstacle ka sa iyong kinabuhi,
Hingi ka ng tulong ng Lord. Huwag mong hintayin na lumapit ka sa Panginoon, huli na. Medyo sa na nakabukwati, huwag mo pirma. Midas kusog ka pa, may ligon ka pa, nga isimba, idayag sa Ginoo, doon sa Ginoo, magipagkamiligit ka, bow down, luhod sa Ginoo, magulat ka ang response ng Panginoon. Pag ang Diyos mugimok sa imong ginabuhi, magulat ka, how great is our God. Ang ako trabahante, nanawag na ako gahapon. Sa Bayawan. O nga naman, di ko katindog. O sinay tabo. Naglimpyo ko o doon ay tangki din sa amua, among gilimpyuhan. Pagkagabi, akong tiil, lapa-lapa, mo anaragani o gamay sa salog, sa saminto, sakit dili man niya maana. Galubog siya na, wag na ko, karon asa naman ka? Galubog pa ko, di ko kalakaw. Niya usap may buhat. Sabi niya, nagpatambal ko. Niya, ningon tong manarampan, nakasala ko, nakayatak daw ko. Niya, itabalan ka. Niya, itabalan ko, wala mo paghihapon. Di ko kay, namati, dagoy ka. Ako siya kiingnan. Pagdungog na ko, nga siya ay di katindog, sabi ko, gilab na siya. Nagpray ko, Lord, ang imong gahong nag-extend ka ron. Makapangyarihan ka, I pray sa akong trabahante. Siyempre ako sinaligan baker na ako I pray, Lord, na siya ay makalakaw na. Na ugma akong tawagan, muati na siya sa Shotton sa gawain. Tawagan ako. Ako sa mga. Nakabindog na ko. Nya, karon imo buhaton. Kasi ako buhaton pa, pero di pa kayo. Kalapay, gamay-gamay. Imo buhaton. Adto ka sa opisina karon, naay gawain na siya ray, ang imong asawa, ang imong mga anak, dala sa gawain. Muna karon, tuwa sila sa gawain karon. Diba? Yun na ang Diyos. Manindigan ka lang. Mudungog lang ka sa Ginoo. Makita nimo ang Diyos. Mag-perform ng himala. Panalangin lang. Amen? So, simple lang. Kasi ang panulay karon, pagwa kay Ginoo, nulaan ka sa panulay. Ako sa una, wapa ko sa Ginoo. Paborito kayo ko ng daplin-daplin. Oh, sige dulot si Papa. Mga itlog, bugas, putig tapa, putig tapay, putig balaybong manaw. Dahil, kayo. Pero karoon na ako sa Ginoo. Wala. Hello? Bakit? May Diyos ka, ibang-iba ka kasi ba? Amen? Amen? Eh sabi ko nga, huwag nating maliitin yung taong maliit na may Diyos. Amen? Diba? May mga taong ganun Simple lang. Pero pag yung taong may Diyos, lalabanan tayo sapagat hindi sa ganang kaya-kayanan, kundi sapagat ang Diyos. Kaya sabi may di ba ni kanta, mapapalad ang mga inaapi sapagat si El Shaddai katampi. Kabalo mo, ang mata sa Ginoo, kanunay nakatuon sa mga taong gidaog-daog. Kung mabasa mo Bible, ang mata sa Ginoo, sa mga taong gidaog-daog, kanunay dito ihatag sa Ginoo ang iyang tabang. Okay? Number 2, how to overcome obstacle sa atong ginabuhi. Ikaduha, through compliance or complying or pagtuman. In verse 6 up to 7, ato basahan may suon, 6 and 7 sa atong gibasa, nakadiri, busa gituman ni Josue ang anak ni Nun, ang mga pare o giilan sila. Alsa ang masudlanan sa kasabutan, o pito kaninyo mag-una ini nga magdalag butyong o sungay sa lalaking karniro o giingnan niya ang matao abanti kamo pagmarch sa libot sa syudad uban sa masundalo nga mag-una sa sudlanan sa kasabutan. Nahimong nagmanaungkon na overcome ang mga obstacle nila ni Joshua sa ilang kinabuhi tungod ilang gituman ang instruction or ang sugo sa Ginoo. Joshua complied with the plan of God. Iyang gituman. O sa plano sa Ginoo. Hipalo God. Iyang gisunod ang Dios. O sa gusto sa Ginoo. Kaya minsan sa atong kinabuhi, na ay mga gusto lang buhaton ang Lord. Na gusto lang na buhaton nato para ang mga blessings na nakapinding sa atong kinabuhi ato lang madawat. Na ay gusto lang ang Lord. O saman, kung imong tumanon ang sugo sa Ginoo, katulad ni Josue,
yung mga obstacle, mga problema nga itong gitubang madawat no to na. Simple lang, kanang pag-ikaw mas kaaway, sugo man na sa Ginoo. Di ba? Love your enemy. So man igsoon, Joshua moved to the people to action. Gimanduan ni Joshua na ang mga tao nga mugimok, mulihok ta. So si Joshua anak kaniya, kung unsay instruction ni Lord, kung unsay gibabuhat sa Ginoo, iya buhaton. God called use a man like Joshua because he was a man of faith and a man of obedience. Si Joshua, igamit sa Ginoo, tungod si Joshua, siya ang tao nga magtunay pagtuo o tao nga tunay masinundanon sa Ginoo. Amen? Magigihimo si Joshua. He simply follow as God instructed to the people, follow. So si Joshua, sa instruction ni Lord, mo po yung ipasa sa mga tao. Si Joshua, mauni ang gingon si Ginoo ha, hulatan mo sa akong signal. Tapos ang mga tao, misunod usab sa instruction ni Joshua. Amen? Muna sa atong kinabuhi mga igsoon, gikinahanglan, o muna ko, gikinahanglan, una, sa atong kinabuhi, para magdaog nato yung mga obstacle, kinahanglan natin communication sa Ginoo, pakig-istoryahan ay. Ayaw sa tao, usahay mag-communication ka sa tao, usahay mali ang teaching, mali ang itudlo. Munang ka mga obstacle, ka mga problema, dili na nato, madaog, malampasan ang problema. Nga naman, mali man ang imong isunod. Sa Ginoo ka. Kung doon na kay time morning, mag-pray ka, mag-worship ka ni Lord. Lord, guide me. Lord, bakit hanggang ngayon? Bakit yung mga problema ko sunod-sunod? Itanong mo sa Diyos. Doon ka magkipag-communication. Tapos, anong sinabi ng Lord? Gawin mo. Kagad, makita mo ang resulta. Hello? Amen? Kasi tama ko yung mga tao, kung sa igsoon, at doon ka magkipag-communication sa tao, o sa doon nagitudlo, nga negative. Tapos pag imong tumanon, mapahama ka. Kabalo ka, sister, oo. Kana sila ba mga isaligan sa Ginoo niya? Ya, pagbuang pa na sila, pagudahos pa na sila. Kana mga preacher, kabalo ka, ikaw ana, ikukuha na sila na. Tapos ikaw karon, doon ka na nakinig, hindi nasasalita ng Diyos, ay talo ka eh. Hindi nyo ba alam, ang demonyo, pag nandito ka sa gawain ng Lord, ang demonyo, gialaw-alaw mo ka. Usay hung-hungan ka. Kaya nabasa na ko yung Tuesday, si Job, samtang ang mga balaang binuhat sa Ginoo, nagtigom dito, kauban ang Ginoo, si Satanas presin usap. Hello? Ligay mong tapahan. Kaya nagulat ko eh. Sabi doon, ang mga balaang binuhat, nagkatapok, si Satanas presin usap. Kaya nakuha yung atensyon ni Lord. Ipukutan na si Lord. Hoy, Satanas! Niya ka diri, usa asa makagikan. Nagsorry-sorry ako. So si Satanas, nagsorry-sorry para biktimahon. Usahay, sa atong kinabuhi, pag maminaw ka sa negative, bagsa ka. Always think positive. Pakinggan mo ang positive. Huwag yung negative. Amen? Hindi ka magtatagal sa gawain ng Lord. Pag negative, imong paminahon. Puro positive, wa pa kay makita din nga parihang Kristo. Bisag asa kang ministrihan, nabidipikto ang tao. Tao pa man na. Ang leader, nago kay mali makita sa leader. Nga naman, tao pa man. Amen? Tapos tunay mo sul negative, di makinig ka, di bagsak ka. Yung obstacle sa imong kinabuhi, kung dito ka naminaw, mas mo grabe ang obstacle, mga problema nga imong ma-encounter sa imong kinabuhi. Amen? Sumureg soon, sa Diyos ta, communication. Magipag-communicate. Itanong mo sa Diyos, Lord, kung doon na kayo mga problema, Lord, at kung anong sabihin ng Lord, i-comply mo, gawin mo, magulat ka sa resulta. God instructed the people of Israel to carry the trumpet with the ark of the Lord following for 6 days. So ilang ang Ark of Covenant, instruksyonan sa Ginoo ang mga Israelita nga inyong dalon ang Ark of Covenant o nga mga sundalo, libot mo 6 days. Tapos, pagka 7 days, dito na. In 7 days, they were to shout in glory to God because the city had been delivered to them. Ikapito, kaadlaw, ang Jericho, ang
ni collapse. Ni kalatag collapse. Nga naman, dili sa ilaha, kundi tungod sa gibuhat sa Ginoo. Nga naman, ikaduha, misunod sila sa sinabi, sa instruction ng Panginoon. Sinabi ng Lord, oh, gawin niyo ito. Pero nga, 6 days, maghilom lang mo ha. Kaya may panahon sa itong kinabuhi, maghilom ta. Ano? Karang imo paghilom, kasabay na ang pagnilay. Lord, bakit? Ano bang nangyari sa akin? Kasama, di maghilom ka ba? Lakaw-lakaw kasi yung sala. Oh. Pabate, pag mahulog ka kayo. Diba? Maghilay ka. Lord, bakit? Yung hanggang ngayon, bakit? May panahon. Tapos, may panahon din sa pag-ingay. Sinabi ng Panginoon, sige, sugua ang katawan Joshua, na masyagit na sila tungod ang city of Jericho. Ako na itugyan kaninyo. Sa dihang pagsyagit nila, trumpet, patingog danan, nagsyagit sila. Automatic, unsa kaligon ang Jericho, ang pader ni collapse tungod sa gahom ni Yahweh El Shaddai. Malay nyo, sa inyong pagsunod sa sinabi ng Lord, i-comply ninyo, sinabi ng salita ng Diyos, yung makaramdaman nyo, mag-collapse ngayong hapon ito. Amen. May mga bukol kayo, may makaramdaman kayo, tutunawin ang Diyos yan. Totoo yan! Makapangyarihan ang Diyos. Obedience is the key. Compliance is the key to moving the God's mighty hand in our lives. Ang obedience, ang compliance, mo'y maghahatag og gahom para makapamove sa kapangyarihan ng Diyos nga maghimog milagro ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hello? Obedience is the key and compliance is the key. The key to moving the God's mighty hand in our lives nga magmilagro ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Muna na, gi-encourage ko kamo. Makipag-communication ka sa Ginoo, tapos anong sinabi ng Lord? O sinabi ng Diyos, anak, ito'y dahilan nagkaramdaman ka, tungod may kaaway ka, patawarin mo na. Gawin mo kagad! Kasi may makaramdaman, tungod sa imong pagdumot. Hello? Misag mo pang pre-over ka, misag kasi mo pre-over, basta itungtungan pa ka ni Harold, di ka magkabayan. Misag magkabayan pa ka, Jesus name! Ako may mutong-tungin pa, pigirat mo. Samot mga obstacle mo, buka sa samot yung problema. Diba? Pag sinabi ng Diyos, anak ito, magpatawad ka, ito lang solusyon. Ang imong blessings na pending, 2015 until now, hanggang karon na pending, ito lang ang gawin mo. Magpatawad ka. Pag yan ang message ng Panginoon, gawin mo. Huwag kang mahiya. Magulat ka. Yung pending ng mga transaksyon mo, biglang mag-collapse, master prayer ka. Yung makaramdaman mo, masitanggalan yan sa habang ito, mag-collapse yan. Dahil sa kapangyarihan ng Diyos, dahil sa pagsunod, o dahil sa itong pagtuman, nag-move ang gahom sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? So, simple lang. Simple lang ang mensahe ni Lord karong hapuna sa atong kinabuhi. Kanang mga obstacles, kanang mga problema na sa imong kinabuhi, ito na kayo napinding mga transaksyon na gusto ng Lord ihatag pero dunay nakapinding until now. Iyan ang gusto ng Panginoon. Sundin natin para hindi tayo maligaw. Ang ating sundin ang salita ng Diyos. Amen. Paalala lang sa mga lingkod ng Diyos, ha? Saan tayo communicate sa salita ng Diyos para hindi ka maligaw. Maraming turo ngayong mali. Pero pag sa salita ng Diyos, sa pulong sa Ginoo, digog ka mo sa laang. Maraming mga tao ngayon, magaling mapangaral, pero ilan ang giangkon ang glory, ilan ang giangkon kinsa sila. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung dunay nagwali nga suwag, supak sa atong giwali, matinunglo sila. Kasi wala laing iwali ang gospel kundili si Kristo ang tagapagligtas. Amen? Yung sinabi ni Apostol Pablo, kung doon magwali dili parehas atong giwali, matinunglo sila. Kaya paalala lang, dapat mga lingkod ng Diyos, magbabad tayo sa pasalita ng Diyos. Kasi niyan pa yung pagbasa sa Word of God, ang Diyos nakipag-usap sa iyo.